Mabusyahan ako, umuwi muna ako, sabong ako. Tapos sa sabungan, punta ako ng pinsan ko, sabi ng pinsan ko, buhay nga lang, gusto kang balita, aliw ka ako. Hindi ka tatay, patay na pala eh. Umuwi na ako, galing ako sa sabungan, diretso na ako, baaro ako sandali, umuwi na ako, patay na yung tatay ko. Umuwi na ako, ituro na ako sa Wesleyan. Pagdating ko ng Wesleyan, nakilala ko itong si Alan. Lagi itong sumasama sa amin, itong pastor ninyo, he is ahead of his times, kahit estudyante lang ito. Hindi ito gano'ng mabarkada sa mga estudyante, nakabarkada ito mga pastor. Magkataka kung bakit, hindi naman kami pinakakain ito. Nagpabarkadahin namin ito, wala naman kaming, pero malapit sa amin. Sumasama-sama siya ron. At nakakausap namin, nakakakwentuhan namin, tinutulong niya kami, parang kapantay lang niya. Maganda naman. Nung ko malapit ako sa kanya. At nabagta ako, nagkasawa. Nung may asawa na siya, maaga siya nag-asawa, ako namanikan para sa kanya dahil ewan kung bakit ako namanikan para sa kanya, kasama ko yung tatay at nanay niya. Nung may asawa na siya, tuloy yung pag-aaral niya, tuloy pa rin yung pagsama-sama niya sa akin, kaya kinaandun sa Wesleyan, hindi dito. Kakain ako, tabi ron. Nung naisip-isip ko ano pa kailangan ng taong may asawa, nag-uumpisa sa buhay? Kasi wala naman akong negosyo, wala naman akong hindi naman siya pwede bigyan ng harap buhay. Hindi pwedeng basta bigit na lang, tikit sa akin ito, kailangan lang mayroong mahita sa akin ito, tayo may pamilya ito Wala naman akong harap buhay, wala naman akong, hindi naman akong sinyawan ng mga kapatid ko. Sabi ko teka ako, alam nga ito gawin natin, ano? Meron ka akong kumparing buo Kanang kamay ni Mayor Pajardo, yung ibang babaeng Pajardo, Mayor na sa Palaya. Ako, meron pa akong kanang kamay yun, yung nagpapatakbo ng Palaya, ang pangalan Roberto Bulinaw. Akong administrador ng Wesleyan. Si Bulinaw. Tapos puntahan mo. Yun, maghanap ka ng trabaho, kahit ano lang. Tinawagan ko si Bulinaw. Nung ko napunta ako, nakatangkap siyang AD Camp, sabihin na all around. Kasi kasama siya ng pinakalitan mayor ng Palayan. Hindi ko na subaypan, nakailang taon na siya nun. Pagkatapos na nagkahiwalay na kami. Nawala na ako. Nakulitaan ko. Siya nagkatrabaho sa malayong kumpanya na ang trabaho maningin ng pautang. Nung nakulitaan ko na siya Christian na rin. At mga times na mga ganitong gathering. Sabi ko, ito tao ito, may calling ito. Ba't ito masyadong malapit simbahan ito? May panawagan ng Diyos dito. Malayo ako yan, ang panawagan ito hindi maging kakasingin ng utang. Kaya po mahirap na hanap buhay maningin ng utang, maningin ng pangutang. Lalong-lalo na kung yung pinautang mo, bago pa lang tanggapin yung pera, namumuna sa kaisipan niya na wala siyang plano magbayad. Walang mga kulatin, wala pinapangutang ito Ako ngayon, mahiwa ka sa akin kung paano siya nakakasingin, walang mga kulatiran. Pagkatayo daw ng mga samahan na ganyan, at meron sa 5-6 na tao, makakautang na, sabi ko, napakalakas na ng loob ito. Kasi ako kahit walang pera, nagpautang din, kasangitan. Ako po ang tao nagpautang na hindi nagkaroon. Lahat ng pinapautang ko doon, pinapirma ko ng blanco. At talaga namang, pagkuha nila ng pera sa akin, kahit maliit lang, 50 pesos, may pirmahin ko ng blanco. Napagka sila, niloko nila ako, yung blanco na yun, lalagyan ko yun ng 50 pesos, 500,000. Tapos halilitarin ko pa. Na meron silang kinuhang item sa akin para istapa ako. Ako sa utangan mahirap hablaan pa yan Kaya lahat ng umutang sa akin, mga 50 pesos, 100 piso. Bangko yan. Ako maglalagay ng amount, ako maglalagay ng petsa. Tapos nilalagay doon na ito ay bilang kapalit ng kinuha kong kung ano man kang kunyari yun, na inimbento ko lang. Para ka ako, yung mga taga-sangitan na ako, mga hustler to Ludukuin ako nito ako, mga magkasariwa ako, mga pagsigyan. Istapa, kaso nito. Hindi rin, niloko din ako. Hindi ako nakasingit. Talaga akong yung pagkapautang. Mahirap na anak buhay. Nakita ko sa pastor ninyo. Linya-linya ako. Palang araw, panawagan ito ako. Palang araw ako, makabutan ako. Chip, pastor. Hindi yan, pastor ka, nabulat ako. Alam nyo, sabi ng Biblia sa Romans, sa surat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Sabi ron sa English,
the gift and calling of God are without repentance, the gift and calling of God are irrevocable. Yan ay kapanawagan ng Diyos. Hindi pwedeng mapawalang bisa yan, hindi pwedeng mabaliwala yan. Pag dumating yung tawag sa iyo ng Panginoon, arestado ka na, usunod ka na. Wala ka na magagawa, kahit umimos ka. Amen. Siguro ako dumating na yung tawag to, at nagpe-Facebook ako, wala akong magagawa. Kasi ibang bansa, nagpe-Facebook ako. Nawala na ako ng balita nito. Nawala na pera, sumulpot na, no? Hindi na kasi alam po ito, ay, ito pa nakawala. Gusto ka pa ngayon, kako. Wala sa ba ako koleksyon. Lalap mo yung kako sa pangongolekta eh. Ako eh, kaya nagpapastor na, ganun pa kako, nagulat kako, pastor na parang ako to. Kako, gusto naman. Mabuti naman po ka, kalagayan ko sa pastor na kanya, at asawa ng pagka ng Panginoon, invite lang po ang Diyos. Ako ay nakakatagpos. Pero, nagbusa akin ng mga frustration, pero kanino, mahirap din ang pastor. Sabi ko, bakit? Hindi lahat na kamag-anak ko, kaya naunawaan yung ginawa ko, kaya hindi na maintindihan ko, ba't ginawa ko to? Nawa ko, Alan eh, huwag mo na unawain, hindi ka na maintindihan. Kasi ako, ang mga magulang natin, saka mga kapatid natin, ang gusto nila yung the best para sa atin. Siyempre ka ako, pagka magulang ka, ano ba, gusto mo sana mo, hindi na magkaroon ng hanap buhay. Hindi po ba? Pag nagkaroon ng hanap buhay, magkapera, hindi po ba? Pag nagkapera, makapagsubi ng pera, hindi po ba? Pag nakapagsubi, bibili ng motorsiklo, hindi po ba? Pagkatapos ng motorsiklo, chip naman. Pagkatapos ng chip naman, pwede sa palengke, hindi po ba? Tapos pera. Pagkatapos dyan, ang gusto sa'yo magulang mo, magpuntar. At hanggat maaari, yung anak mo, tsaka yung apo mo, may safety na hanggang hukay yung kinabukasan niya ako. Kaso ako, pag tinawag ka ng Diyos, sa maniwala ka sa hindi, bagamat the best ang plano ng magulang mo para sa'yo, at hindi ka nila maintindihan, huwag ka magtampo, kasi magulang mo. Kaya lang kako, darating ang panahon, maintindihan ng mga kapatid mo, na bagamat the best ang plano ng mga kapatid mo para sa iyo, ang Panginoon, mas maganda ang plano para sa iyo. Ayun po. Kako, ganyan, sa umpisa lang yan, maintindihan ka rin nila. Ang tao kako, lumalakad sa amin, lumalakad sa paningin yan. Pagka sinabi ng paningin mo, kaliwa, kanan, diretso. Yan ang tao, lumalakad sa paningin yan. Dito tayo, maganda prospect dito. Parang pag-isibuyas yan eh. Sa ganitong buwan, wala ko yung sibuyas ko. Sa ganitong buwan, hintakin ka muna. Kaya ang negosyante eh. I-release ko yan pagka panahon na ng sibuyas. Hinunin ko muna. Kaliwa, kanan, diretso, atras. Ganun yan eh. Tumalakad tayo sa magitan ng paningin natin. Yung ating paningin, yan ang nagdidikta kung ano ang gagawin natin. Pero ang taong tinawag ng Diyos, hindi ganyan eh. Taong tinawag ng Diyos, lumalakad ka, sa ngayon siya, dinidikta ng pananampalataya mo. Amen. Ano ko ba? Kasi tabi sa mga magulang natin, sa mga kapatid natin. The best ang plano na para sa atin. At araw ka magkakampo. Lahat ng magulang, ganyan. Ako, tinawag ka ng Diyos eh. Nag-text ako sa kanya. May sila. Pero kung nga naman ng text ako sa kanya, ito. Alan ka ako. Kung tinawag ka ng Diyos, tinawag ka. Kayo, at saka ng Diyos, ang nag-uusap dyan. Labas na yung mga magulang mo dyan, labas na yung mga kapatid mo. Ikaw ka ako'y tinawag ng Panginoon. Kung tinawag ka, tumugon ka. Mag-text sa akin. Kapag ka, gano'n ka magsalita. Kasi ako, tinawag din ako eh. Kailan ka niya? Ngayon na, kako, ngayon na. Matagal akong umiwas, kako, 30 years pa lang, panawagan na ako eh. Niresis ko, dahil kako, mahirap na usapan niya. Pastor na yan, kako. Bible study niya, kako, mahirap yan, kako. Baka mamaya, makalimutan ko itsura ng 5 piso pagka pinasok niya. Hindi naman ako sanay ng pera sa pitak, mga magulang ko, lahat. Habang buhay, naghahanap buhay ako. Doon po kasi sa pamilya namin. Lagi kami may pera kahit konti lang. Mahirap na pagkapastor-pastor. Delikado ka ako yun. Ngayon, sabi ko sa kanya, pag tinawag ko ako ng Panginoon, kayo at saka ang Diyos ang nag-uusap dyan. Labas na ibang tao dyan. Pag tinawag ka ako ng Panginoon, hindi ka tinawag para sa ngayunan ka ng maraming tao, sa ngayunan ka ng kamag-anak mo. Merong tututog dyan sa'yo. Merong